What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2321 hanggang 2325. Si Aaron ay hindi kailanman natakot sa Imperial Court sa kanyang puso. Kahit na napakalaking bagay para sa kanya ang presensya ng emperador, ayaw lang niyang magdulot ng labis na gulo. Kahit na kailangan niyang punitan ang kanyang mukha sa Imperial Court, ang Aaron ay maaaring pumunta sa ibang mga bansa. Sa lakas niya ngayon, hindi siya mahirap dumaan sa madilim na kagubatan. Siyempre, hindi hahayaan ng Aaron na umabot sa puntong ito ang mga bagay maliban kung kinakailangan. Kung tutuusin, hindi pa niya nahahanap si Jiang Yingying. Dinala niya si Jiang Yingying sa mundo ng Xuanyuan, dapat niya itong ibalik. Master, hindi ba talaga malalaman yan? Tinanong ni Huang Xiaoyong si Aaron na may masamang tingin. Natatakot. Aaron disdains to smile and says, kung natatakot ka, maaari mong piliin na putulin ang relasyon sa akin ngayon. Kahit na ito ay isiwalat, wala itong kinalaman sa iyo. Huang Xiaoyong ay matalino sa lahat, putulin ang relasyon. Hindi niya naisip ang 4 na salitang ito. Napakalinaw ni Huang Xiaoyong na ang mayroon siya ngayon ay ibinibigay ng Aaron, at kung gusto niyang mapabuti ang kanyang kaharian, kailangan pa rin niya ang tulong ng Aaron sa hinaharap. Paano siya makakapagguhit ng malinaw na linya gamit ang Aaron? Master, ano ang masasabi mo? Paano ko ito magagawa? Ang buhay ay ang iyong apprentice, ang kamatayan ay ang iyong apprentice. Kahit na gusto kong labanan ang buong Imperial Court, ako ay tatayo sa iyong panig, sabi ni Huang Xiaoyong. Talaga, Aaron question tumingin sa Huang Xiaoyong, at ang buong hukuman na gawin, sa harap ng duwag na ito ay maaaring magkaroon ng ganoong tapang. Siyempre, hindi nag-atubili si Huang Xiaoyong, masayang sabi. I believe you for the time being. Wala nang iba. Bumalik ka na sa bahay ng City Master. Malapit nang lumapit sa akin ang mga tao ng Imperial Court. Sabi ni Aaron. Nag-alinlangan si Huang Xiaoyong. Alam niyang natatakot si Aaron sa presensya niya. Dahil sa kanyang takot, inihayag niya ang kanyang mga kapintasan. Sa oras na ito, siya ang pinakaligtas na umuwi. Yes, Master, don't worry. I will not show any flaws, sabi ni Huang Xiaoyong. Pagkaalis ni Huang Xiaoyong, espesyal na tinawag ng Aaron si Bai Lingwaner sa kanyang tabi. Anong ibig mong sabihin? Tawagan mo ako at huwag kang magsalita, at makipaglaro sa akin ng mga bagtong. Nakita ni Bai Lingwaner ang pag-aalinlangan ni Aaron at nagkusa siyang magsabi. Dumating na ang mga tao ng Imperial Court. Kailangan ko bang hayaan muna kayong umalis kung sakali? Tanong ni Aaron. Hindi. After all these years, namatay na sana ako kung may puso akong malito. Sabi ni Bai Lingwaner. Tumanggo si Aaron at wala nang sinabi pa. Ang tirahan ni Chen. Masasabing lalong desperado ang pamilya Chen ngayon. Aaron ay kung anong uri ng tao, sila ay naging napakalinaw. Bilang amo ni Huang Xiaoyong, tinulungan niya si Huang Xiaoyong na mapabuti ang kanyang kaharian, at tinulungan din niya si Huang na paamuin ang 7-star winged tiger. Hindi ba si Chen Tixen ang naghahanap ng ganoon kalakas na lalaki? Nakakalungkot lang na may sumulpat na ganyan sa tabi nila at nag-iisang itinaboy palabas ng tirahan ni Chen. Ngayong Chen Tixen, ang panloob na panghihinayang ay hindi nagamit ang mga salita upang ilarawan. Backyard pond. Nakatayo roon si Chen Tixen na may mapurol na mga mata at tinitingnan ang masayang koy sa tubig. Ang isang pakiramdam ng puot ay nagmumula sa kanyang puso. Bakit nakakahanap ng kaligayahan ang hamak na species na ito?
Bilang nakatataas na anak ng pamilya Chen, kailangan niyang harapin ang napakaraming problema. Si Chen Tixin ay nagpantasya ng higit sa isang beses na kung hindi niya itinaboy si Aaron sa pamilya Chen, kung magkakaroon siya ng mas magandang saloobin sa Aaron, mangyayari ba sa kanya ang pagtrato ni Huang Xiaoyong ngayon? Ngunit walang kung sa mundong ito. Maganda ang imahinasyon, ngunit ang katotohanan ay napakalupit na dumudugo ang puso ni Chen Tai. Sa oras na ito, lumapit si Chen Yuanhai kay Chen Tixin, ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda, walang dugo. Darating na naman ang Imperial Court. Nabalitaan ko na ang lakas ng panahong ito ay mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Mukhang sabik na silang i-recruit si Huang Xiaoyong, sabi ni Chen Yuanhai. Malamig na sumangot si Chen Tixin at sinabing, Huang Xiaoyong ay wala. Mas pinahahalagahan ng Imperial Court ang Aaron. Tumanggo si Chen Yuanhai, na hindi na kailangang sabihin. Kung ikukumpara sa Aaron, ang Huang Xiaoyong ay lubos na hindi gaanong mahalaga. Paano maipapadala ng Imperial Court ang mga tao sa lungsod ng Longyan dahil sa kanya? Oo, binibigyang importansya ng Imperial Court ang Aaron. Kahit na ang Imperial Court ay binibigyang halaga siya, ngunit ang aking pamilyang Chen ay nawala sa kanyang paningin. Napabuntong hininga si Chen Yuanhai. Nagdikit ang ngipin ni Chen Tixin. Sa ilang lawak, humantong siya sa kasalukuyang resulta. Nagsisi rin siya at umaasa na magiging maayos pa. Gayunpaman, tumanggi si Han Sanchen na bigyan siya ng anumang pagkakataon. Dahil dito ay napupuot si Chen Tixin at gustong sirain si Han Sanchen. Sa pamamagitan lamang ng lakas ni Chen Tixin, sirain ang Aaron sa ganitong uri ng bagay, maaari lamang mag-isip sa isip. Pare, nabalitaan mo na ba na ang mga eksperto sa korte ng imperial ay tumatanggap ng mga apprentice? Tanong ni Chen Tixin. Tiningnan ni Chen Yuanhai si Chen Tixin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binibigyang pansin niya ang mga eksperto sa korte ng imperial. Sayang naman ang mga taong ito sa Imperial Court na may mataas na pananaw. Paano nila siya matatanggap bilang apprentice? Bukod dito, mayroong hindi mabilang na mga mapagmataas na anak sa korte ng imperial. Ang talento ng mga taong iyon ay higit kay Chen Tixin. Bakit niya kayang makipagkumpetensya sa mga taong iyon? Mas mabuting sumuko ka. Ang mga taong tulad ni Huang Ting ay hindi pinapansin ng mga sibilyan ng US, at ang kanilang likas na kahusayan ay hindi nagpapahintulot sa kanila na pumili ng mga apprentice sa maliit na lungsod ng Longyan. Sinabi ni Chen Yuanhai, napakahalaga ba na ipanganak? Kasalanan ko bang ipanganak sa lungsod ng Longyan? Naikuyom ni Chen Tixin ang kanyang kamao at sinabi na may ayaw na mukha. Walang ibang pagpipilian si Chen Yuanhai kundi ngumiti ng mapait. Mahalaga ba ang pagsilang? Hindi na kailangang isipin ang problemang ito. Para sa mga tao sa korte ng imperial, natural na mahalaga ang pagsilang, lalo na para sa mga malalakas. Mas handa nilang ibuhos ang kanilang lakas sa pagsasanay sa pamilya ng imperial at mga maharlika. Paano sila handang mag-aksaya ng kanilang oras sa mga hindi kilalang tao sa isang maliit na lungsod? Sa oras na ito, isang utusan ang nagmamadaling pumunta Chen Yuanhai, Guro. Ang mga tao mula sa Imperial Court ay nasa lungsod ng Longyan upang magtanong para sa impormasyon. Sabi ng katulong kay Chen Yuanhai. Inutusan ni Chen Yuanhai ang kanyang mga tagapaglingkod na bantayan ang mga tao mula sa Imperial Court, ngunit wala siyang layunin. Gusto lang niyang makita kung ano ang gustong gawin ng mga ekspertong ito, ano ang balita. Nakasimangot na tanong ni Chen Yuanhai, tungkol sa huling 3 tao sa korte ng imperial. Sabi ng katulong, mukhang kainahinala si Chen Yuanhai at tumingin kay Chen Tixin. Nagtanong si Chen Tixin, noong nakaraan, ang 3 tao sa korte ng imperial ay umalis na sa lungsod ng Longyan. Bakit sila nagtanong tungkol sa kanilang impormasyon? Parang nagtatanong kung gaano karaming tao ang nakakita sa 3 tao sa korte ng imperial na umalis noong nakaraang lungsod ng Longyan oras. Wala pang bagong balita. Sabi ng utusan. Nagkatinginan ang mag-ama, naging misteryo ang bagay na ito, umalis na sa mga tao, wala na silang dahilan para magtanong sa balitang ito kung bakit. Masasabi ba natin na ang 3 tao ang huling na aksidente, oras? Kinaweyan ni Chen Tixin ang kanyang kamay sa katulong at sinenyasan siyang umalis. Bahagyang yumuko ang katulong sa kanila at umalis. Pare, anong nangyayari? Kumunot ang noo ni Chen Tixin at tinanong si Chen Yuanhai. Si Chen Yuanhai ay nasa kawalan din.
Ayon sa dahilan, sa huling pagkakataon na umalis ang tatlo sa Longian City, dapat ay bumalik na sila sa Imperial Court. Bakit nagpadala ang Imperial Court ng isang tao sa lungsod ng Longian para imbestigahan ang bagay na ito? At sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila sa pagkakataong ito ang Imperial Court ay hindi lamang nagre-recruit ng isang Aaron. Ang pangunahing tanong ay, bakit nila gustong magtanong tungkol sa impormasyong ito? Sabi ni Chen Yuanhai, noong nakaraan, ang lakas ng tatlong tao ay nasa 7 lampara lahat. Nang magsama-sama ang 7 lampara, ang kanilang lakas ay napakahirap din. Magkakaroon ba sila ng anumang aksidente pagkatapos nilang lisanin ang lungsod ng Longian? Sabi ni Chen Tixen. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Chen Yuanhai, at napakaranggal, ay nagsabi, natatakot akong hindi lilito ang aksidenteng ito pagkatapos umalis sa lungsod ng Longian. Si Chen Tixen ay tumingin kay Chen Yuanhai nang may takot at sinabing, Ama, pinaghihinalaan mo ba na ang bagay na ito ay may kinalaman sa Aaron? Hindi nang ahas si Chen Yuanhai na husgahan ang sarili niyang mga ideya. Umiling siya at sinabing, hindi namin alam kung ano ang eksaktong nangyari. Paano ako maghay-hinala na may kinalaman ito sa Aaron? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Chen Yuanhai, maliban sa ano, hindi na makapaghintay si Chen Tixen na magtanong. Maliban na lang kung malalaman natin kung bakit 3 tao ang gustong magtanong tungkol dito sa oras na ito, sabi ni Chen Yuanhai. Kung gusto mong malaman ang dahilan, kailangan mong sabihin ito mula sa 3 taong iyon. Gayunpaman, bilang pamilyang Chen, hindi sila kwalipikadong pukawin ang bagay na ito ng madali, at hindi rin sila kwalipikadong makakita ng mga tao mula sa Imperial Court. Ngunit si Chen Tixen ay may mahinang pakiramdam sa kanyang puso na ang huling 3 tao ay maaaring may isang uri ng aksidente, kaya naman sa pagkakataong ito ay dumating ang 3 tao upang imbestigahan ang bagay na ito. Bukod dito, ang intuition ni Chen Tixen ay nagsasabi sa kanya na kung may mangyari sa 3 sa huling pagkakataon, wala itong kinalaman sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang 3 taong iyon ay ang lakas ng Kidengjing. Sa pagtingin sa buong lungsod ng Longian, walang ibang pagpipilian kundi ang Aaron. Ang puso ni Chen Tixen ay umusbong ng isang matapang na hula. Kung talagang naaksidente ang 3 taong iyon, at ginawa ito ng Aaron, tiyak na sisirain ng Imperial Court ang Aaron. Nagsisimulang sumibol ang isang masamang binhi. Ayaw niyang makuha ng iba ang hindi niya makukuha. Ang pagkasira ay ang pinakamahusay na kinalabasan. Chen Tixen, binabalaan kita, huwag kang kumilos ng padalos-dalos bago mo malaman ang dahilan. Wala akong pakialam kung anong klaseng haka-haka ang mayroon ka sa iyong puso, huwag mo itong isagawa. Kung hindi, masasaktan mo si Chen pamilya. Sinabi ni Chen Yuanhai kay Chen Tixen. Tumanggo si Chen Tixen sa labas, ngunit mayroon na siyang sariling plano sa isip. Hindi niya matiis ang basura na nakatayo sa harapan niya. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa lahat ng ito ay mapapaginhawa si Chen Tixen. Sa pamamagitan lamang ng panunood ng Aaron at pagkamatay ni Huang Xiaoyong, maibabalik niya ang dati niyang tiwala sa sarili. Pagkatapos umalis sa backyard pond, pumunta si Chen Tixen sa silid ni Chen Yanran. Matapos ang walang awang tanggihan ng Aaron, araw-araw nagkulong si Chen Yanran sa kanyang silid, kahit na walang pagnanais na gumawa ng hakbang, dahil sa pakiramdam ni Chen Tixen, ang buong mundo ay walang pakialam sa kanya. Ang pagkawala ng Aaron ay parang pagkawala ng lahat. Hindi naisip ni Chen Yanran na balan. Araw, ang Aaron ay maaring sumikop ng ganoon kabigat na bigat sa kanyang puso. Inaalala ang kanyang dating saloobin sa Aaron nang hinayang si Chen Yanran. Kung hindi niya ginawa ang sobrang sama ng loob, paano siya matatapos ngayon? Narito na ang iyong master, miss. Sabi ng maid na malapit sa gilid ni Chen Yanran. Si Chen Yanran, na may mapurol na mga mata, ay hindi nagsalita at tumanggo. Dumating si Chen Tixen sa silid at nakita ang mental state ni Chen Yanran sa oras na ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit. Bilang isang kapatid, inalagaan niya ng husto si Chen Yanran. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ang sinumang maglakas loob na mga api kay Chen Yanran ay magdedouble ng kanyang kulay. Masasabing pinoprotektahan na niya ang kanyang kapatid mula pagkabata, ngunit sayang ang pangyayaring ito ay higit pa sa kanyang kakayahan. Gusto mo pa bang makatipid ng Aaron? Tanong ni Chen Tixen kay Chen Yanran.
Pakinggan Aaron ang tatlong mga salita. Chen Yanran, dalawang linya ng malinaw na luha ay dumudulas mula sa pisngi, paano hindi maaring tumigil? Kuya, may chance pa ba ako? Nawalan ng pag-asa na sabi ni Chen Yanran. Huminga ng malalim si Chen Tixen. Kung gusto niyang ipatupad ang kanyang plano, dapat niyang gamitin si Chen Yanran para sa tulong. Bagamat medyo nag-aatubili si Chen Tixen na pumunta, habang papunta sa silid ni Chen Yanran, nagawa ni Chen Tixen ang isang mahusay na trabaho sa psychological construction para sa kanyang sarili. Mula maliit hanggang malaki, inalagaan niya si Chen Yanran, na hindi humihingi ng anumang kapalit. Ngayon na ang oras kung kailan kailangan niya si Chen Yanran, at si Chen Yanran na ang nagbayad sa kanya. Oo, sabi ni Chen Tixen. Bakas ng kinang ang mga mata ni Chen Yanran na nawawalan ng pag-asa. She stood up excitedly and said, Kuya, may paraan ka ba talaga? Ngunit para sa iyo, ito ay medyo mas mapalad at mapait. Sabi ni Chen Tixen. Hindi ako. Si Chen Yanran ay patuloy na umiiling at sinabing, kahit gaano kahirap, hindi ako natatakot. Kuya, pakisabi sa akin kung ano ang paraan. Kung tutuusin, lalaki siya. Ang tanging paraan para makakilos siya ay ang manatili sa tabi niya at gawin ang anumang gawaing bahay para sa kanya. Naniniwala ako na kahit matigas ang loob niya, matutunaw siya sayo. Gayunpaman, magtatagal ang bagay na ito. Sabi ni Chen Tixen. Mga gawaing bahay. Para sa mga ordinaryong tao, maliit na bagay lang, pero para kay Miss Chen Jiada, na hindi nakikipag-ugnayan sa Yang Chanshoy, napakahirap. Kung tutuusin, karamihan sa kanyang mga anak ay hindi pa nakakagawa ng ganitong gawain. Gayunpaman, hindi siya ibinukod ni Chen Yanran. Hanggat may iligtas niya ang Aaron, handa siyang gawin ang lahat, kahit ngayon lang, kuya, hahayaan ba niya akong manatili sa kanya? Sabi ni Chen Yanran, kung pupunta ka sa iba ospital, huwag kang magsalita ng kahit ano. Kung may nakikita ka, gawin mo. Kahit anong tanungin niya, huwag kang magsalita. Sigurado akong hindi ka niya itataboy, sabi ni Chen Tixen. Hindi ba sa ibang ospital ka nagstay? Anyway, si Chen Yanran din ang pagkakakilanlan ni Miss Chen. Kapag gumawa siya ng ganitong bagay, ayaw pa niyang magkaroon ng sariling mukha. Ngunit pinag-isipang mabuti ni Chen Yanran, hanggat may iligtas ang Aaron, mahalaga pa rin ang mukha, kuya, may dapat pa bang pansinin? Tanong ni Chen Yanran. Sa oras na ito, pinili ni Chen Tixen na lumingon, hindi tumingin sa mga mata ni Chen Yanran, naglaho ang galit, at sinabing, kailangan mong ganap na makinig sa aking pag-aayos. Kuya, syempre makikinig ako sa iyong pag-aayos. Sa mundong ito, ikaw ang pinakamaganda sa akin. Hindi ako makikinig sa'yo. Gusto mo bang makinig sa iba? Hindi napagtanto ni Chen Yanran na may mali, dahil sa kanyang isip, si Chen Tixen ay hinding-hindi makakagawa ng kahit ano para i-frame siya. Kung tutuusin, pinoprotektahan niya ang kanyang kapatid mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!